question to be answered tonight. Masaya ka pa ba sa work mo ngayon? Hello, brilliant people! This is Jared Bergaza and welcome to Jared Talks. In tonight's conversation, let's talk about this topic kasi may nagtanong sa akin nito. May gusto niyong malaman kung masaya pa ba ako, hindi ba ako nagsisi sa aking desisyon to come here to work in another country as a teacher. But this concern is actually common in the Philippines kasi alam natin most of the teachers in the country right now is pinopost nila sa social media na pagod na sila sa pagiging isang teacher. Kaya minsan may nagtanong din sa akin ito, kung pagod na ba daw ako bilang isang teacher. Alam niyo po, for those who can watch this video, I just wanna let you know na ang pagpili kasi ng ating profession or career in the future is dapat talaga from the heart. Walang nagdidictate sa atin ito, walang nag-influence sa atin ito. Parang it's our calling talaga. Last day, nag-post ako, sabi ko, I am a teacher and this is my calling. Kasi really, teaching profession is the only work that I can handle throughout this lifetime. Parang iniisip ko, hindi ko kayang mag-survive sa isang trabaho na hindi involve yung pagtuturo or teaching. Kasi dito lang ako nagiging masaya at dito lang ako nagiging satisfied. Pero kung tatanungin niyo ako kung pagod na ba ako sa aking trabaho, may mga araw na napapagod din ako mga my dear. Kasi ang teaching ngayon, medyo nagre-require na siya ng too much effort para sa mga bata. Meron, I don't know if na-observe niyo siya, pero eto yung nangyayari ngayon. Kasi before, ang normal na situation before, ang mga bata talaga ang humahabol doon sa discussion, sa teacher, sa standard, whatever it is na pinoportray ng teacher sa classroom. Yan kasi before. Pero ngayon kasi, you have to really understand your crowd and craft something for the students na makukuha nila. Parang ganun. Kaya minsan, because nawawalan ng authority yung mga teachers inside the classroom, nanghihina sila. Nawawalan sila ng motivation to continue moving forward, to plan for the class, to innovate something for the class. Parang ganun yung nakikita ko. Kaya ang daming mga teachers ngayon, ang mga unmotivated na sa kanilang mga work. Basta na lang, makapagtrabaho, makapag-duty, ganun. Pero sa ibang country kasi, ibang level, kasi may mga nag-o-observe, may mga nag-a-assess, may nag-evaluate doon sa mga materials mo. So, hindi talaga pwedeng basta na lang yung performance na ibigay mo sa klase mo. So, you really have to exude everything that you have. Kasi may mga nag-o-observe sa'yo at any time, as I said to you before, anytime pwede kang mapalitan, mapaalis, at mapauwi sa iyong bansang kinabibilangan. Ganun kasi ang reality sa ibang country. So, I-understand natin masyado doon. I-understand natin yung concept natin today kung pagod na ba ako sa aking work, napapagod din ako. Pero lagi kong kinukuhanan ng motivation kasi yung aking mga estudyante. Kasi kung sa Philippines, nanghihina tayo kasi because of our crowd, people around, may mga parents na involved, ganon. Dito kasi, sa mga bata mo pa lang, sa crowd mo alone, nagiging masaya ka na. Alam niyo mga my dear, sila talaga yung strength ko dito sa Taiwan kasi ibang level yung mga bata dito. Hindi ko sinasabing lahat mababait, pero majority of them napaka-respectful talaga sa teacher. Ako, hindi ko naramdaman kailanman na binastos ako ng mga estudyante, although nagjo-joke sila sometimes, but naiintindihan ko kasi mga bata sila. They're just 7th graders and alam kong hindi pa sila naka-move on doon sa pagiging elementary nila a year ago or yung pinaka-last nilang school year na na-attend sa elementary. Diba? So, most of them talaga gustong mag-enjoy, gustong mag-joke, gustong tumawa, ganun. Happy-happy lang, ganun. So, iniintindi ko yung ganung transition ng mga buhay nila. Pero, suma total, on the average level, I have to say, mababait talaga yung mga estudyante dito. Kaya, kung hindi lang sa kanila mahirap ang English, kasi alam kong matatalino sila, kung hindi lang sana mahirap sa kanilang maintindihan yung English, naku, napaka
saya siguro ng klase ko. Kasi kahit nga ngayon, minsan kasi ang pinaka-problem ko dito is how to make a question na madali nilang maintindihan. Kasi minsan, nahihirapan akong baliin yung tanong ba na parang mapadali ko lang siya, yung mga words dapat basic lang talaga. Yun talaga yung pinaka hindi ko pa 100% ma-perfect dito. Nahihirapan pa rin akong buuhin yan. Pero pinipilit ko yung self ko na mapadali talaga yung discussion, yung tanungan, para mas maka-adapt yung mga estudyante. May mga strategies ako ngayon na na-apply pa unti-unti, na nakikita kong parang ito, talagang mahuhook yung kanilang attention, magaling sila dito, so gagawin natin to, ilalagay natin to sa ating lesson, parang ganon. So far, nagiging masaya ako sa outcome. Although hindi naman ganun ka-perfect talaga, pero kapag nakikita ko yung mga estudyante ko na nagiging masaya sila, nakaka-connect sila sa discussion, lalo na kapag nagpapasalamat sila sa pinakadulo ng discussion mo. Kasi may mga students dito na talagang naglabasan na yung mga estudyante or mga classmates nila, pero siya personally lalapit sa iyo, tapos magpapasalamat siya. Sabi ko, oh my God, although siguro yun ang turo ng kanyang parents na magpasalamat ka sa mga teachers mo kasi naglabasan na yung mga classmates niya, tapos siya lumapit sa akin, tapos nagpasalamat. Natatouch talaga ako. And sabi ko nga, kahit napapagod ako, kakaplano, kakaisip para lang maka-connect yung mga estudyante sa lesson ko, nagkakaroon ako ng motivation to fight for this profession kasi alam ko na may mga batang nagiging masaya because of my presence. May mga batang nagiging excited to go to school because of my presence. Parang ganun yung thinking ko. So, although physically napapagod ako, recently nagkasakit ako, nawalan ako ng appetite na kumain. Totoo yan ha. Grabe yung pinagdaanan ko in the past 2 weeks. Talagang grabe yung struggle ko to survive. Kasi ayoko naman mag-absent kasi nakakahiya na mag-sick leave ka na naman, parang ganun. So lumalaban talaga ako mga my dear. Kahit na medyo mabigat yung katawan ko, wala akong masyadong energy, pero I really have to fight kasi may mga students akong naghihintay sa akin sa school and they're very excited to learn new things para sa linggong ito. And then once a week lang kami nagkikita. So yun ang so far, masishare ko sa inyo na experience. Naiintindihan ko kayong lahat, mga teachers. Month natin ito ngayon. On 5th of October, yan yung World Teachers Day talaga. So, kaya ko binuksan tong conversation na to para mas lalong maintindihan na napakahirap po talaga ng teaching profession sa totoo lang. It's not only in the Philippines but even in another country. Pero siguro, nagbabago yung version ng ating motivation because of the crowd that we have. Kaya nga sabi ko sa inyo, if you felt that yung crowd nyo ngayon, yung environment nyo ngayon, hindi kayo nagiging masaya, then find ways to get out and humanap kayo ng ibang opportunity na kung saan magkukontinue doon sa motivation ninyo sa pagiging isang teacher. Kasi ang hirap po nung nagtatrabaho tayo to something else na hindi na tayo nagiging masaya. Kailangan humugot tayo ng motivation doon mismo sa ating trabaho kasi of course, kailangan natin yan. Kung wala na tayong motivation to work and to do something for our profession, magiging pangit po yung ating mga outcome, yung ating output, yung ating plano, whatever it is na performance natin in general, pangit po ang result because hindi natin minahal. First of all, wala na tayong motivation para sa ating trabaho. So, yun lang. Sa lahat ng mga teachers na napapagod, maghanap po tayo ng paraan para mabalik po natin ang ating motivation. Kasi very important po sa isang teacher na motivated po tayo mula doon sa pag-prepare natin sa ating mga lessons up until na-apply natin ito sa ating klase and after natin makita yung result doon sa plan na ating ginawa. So, yun lang po so far. Pagod ako physically, but of course, ito yung aking calling, so I really need to fight for this job until the end of my journey in this world. Bye-bye!